Ganito rin ba yung problema sa motor mo? Pag susi mo walang ilaw dito sa dashboard o display? Dapat pagkasusi ng motor mo, dapat umiilaw na to. Ulitin ko. Wala talaga siyang ilaw. Tapos yung signal light niya wala rin, hindi rin siya gumagana. Left and right na signal light, walang ilaw. Kasi itong motor na to battery operated kasi ito siya. Pati busina wala rin. Kasi pag battery operated kasi dapat pag susi pa lang umiilaw na yung dashboard o gumagana na yung busina pati signal light, headlight. Pero sa sitwasyon na to wala talaga siya. Wala talaga siyang nilabas na ilaw. So ngayon, pero pag pinadyakan ko siya, umaandar. Kasi itong motor na to is two drive kasi ito siya. Yan, umaandar, umiilaw. Kaso yung headlight, kumukurap-kurap. Dapat hindi naman talaga kasi battery operated na siya. Pati yung signal light gumagana na rin pero mahina yung supply ng kuryente. Ayan, kaliwat kanan gumagana yung signal light. Ito yung problema ngayon. Problema to kasi dapat pag susi pa lang gumana na agad yung ilaw dito sa motor na to. Pag pinindot ko yung pindutan ng busina, sumasabay yung headlight pero wala pa rin yung busina. I-off ko lang muna itong susian. So kaya titignan ko muna itong battery, baka low bat lang. Tatanggalin ko lang itong cover kasi itesting ko itong battery kung nasa tamang voltahe ba siya, kung pasok pa rin ba siya sa voltahe na kailangan ng supply sa makina o sa buong harness ng motor. Kasi kailangan din kasi ito na full charge itong battery na to kasi pagka susi natin, minsan kasi pag lubat tong battery hindi siya nag-on yung ilaw sa dashboard natin o signal light. Gamitan ko lang siya ng multi-tester. Iwan ko lang muna. Yan. Wala nang kailangan i-set dito kasi naka-auto to siya. Naka-automatic. Nababasa niya kung DC o AC current. Itong kulay itim, i-connect natin to sa kulay green. Ang ibig sabihin nitong green is ground. Tapos yung kulay pula, i-connect din natin dito sa may kulay pula. Yung ibig sabihin naman ito is positive. Ayun, pasok na pasok siya. 14.02 yung reading niya dito sa battery. So walang problema itong baterya natin. Nasa tamang karga siya. 14.02 or 14.01. Very normal lang tong karga ng battery. Tabi ko lang muna to. I-off ko lang muna yung multi-tester. Yan. Tapos ngayon, ibalik ko lang tong cover. Ngayon naman, i-testing ko tong battery, yung fuse. O tignan ko yung fuse kung may putol siya. Kasi posible na may problema din dito sa fuse. Baka grounded yung mga wirings dito. Kasi okay naman yung baterya. Yan, natanggal ko na tong fuse. Diin ko lang. Yan. Putol. Ito yung problema kung bakit walang ilaw yung dashboard natin. Saka walang signal light, walang headlight.
Ngayon, para i-testing natin, para hindi tayo magsasayang ng fuse, kukuha lang tayo ng hibla ng wire. Yung mga tira-tirang wire mo, kunan mo lang ng hibla at idugtong natin, iipit natin dito sa fuse. Yan, dito. Dito natin siya ipitin. Tapos, i-clip natin siya dito sa ilalim para hindi siya matanggal. Yan, ganito lang pag-testing kung grounded ba talaga yung motor. Kasi pagka fuse ang gagamitin mo, hahanapin mo yung problema sa motor mo. Tapos maputol ulit, sayang naman yung fuse. Pero pag sa wire, okay lang kasi papalitan naman natin ng hibla ulit ng wire kung napuputol siya ulit. Yan. Iyon ko ulit. Kung maputol, kung walang display itong dashboard natin, ay ibig sabihin lang nito grounded talaga tong motor na to. At panigurado napuputol yung hibla ng wire na nilagay natin. Wala pa rin talaga siyang ilaw dito sa dashboard. Problema nga to. Tignan ko ulit dito. Dun sa pinagdugtungan natin ng hibla. Yan, putol nga. Putol siya. Isa lang ibig sabihin nito, grounded yung motor na to. Kaya kailangan natin, hahanapin natin ngayon. Bubuksan ko muna dito sa bandang side ng CDI at saka regulator. Tapos dito, i-proceed ko dito kung hindi ko makita dito sa bandang regulator sa CDI. Ayan, nabuksan ko na. Ito yung bumugad agad sa akin nung pagbukas ko sa flarings sa bandang side ng regulator. Pinagngangat-ngat itong mga wire at pinagpuputol yung mga wire. So ngayon itong kulay pula na wire, ito yung papuntang baterya. Itong kulay solid red wire, ito yung papuntang baterya. Tapos ito namang kulay puti, ito yung charging. Tapos itong kulay dilaw na wire, solid dilaw na wire, ito yung supply ng headlight. Tapos itong kulay green, ito yung ground. So nagtira pa yung pumutol sa wire na to. Kahit paano gagawin ko dito, ipagdugtong ko na lang to siya. Hugutin ko lang muna yung socket para ipagdugtong ko. Bago ang lahat, ituturo ko muna sa yung connection dito sa may regulator. Basta tandaan mo lang yung socket na nakaharap sa'yo. Ito yung papuntang baterya. Tapos itong isa, ito yung charging, supply ng headlight. Tapos ito yung charging. Tapos dito naman sa kabila, ito yung ground. Yan, para hindi kayo malito yung connection ng regulator. Tapos ngayon, dinugtong ko na lang yung iba para mapabilis. Tapos ginawan ko na lang ng paraan, pinagdugtungan ko na lang ng wire na maiksi. Tapos sininang ko para di siya agad-agad kung sakaling mahihila man, di siya mababanat kasi dikit na dikit siya dito sa may hinihinangan ko. Yan. Lahat ng naputol na wire pinaghihinang ko kasi para matibay. Di basta-basta mahugot. Yan, color coding naman siya di naman siya mahirap ipagdugtong kasi nagtira pa naman yung nagputol ng wire na to. Yan. Tapos lagyan lang ng electrical tape. Kasi itong wire na to, pagka yung kulay dilaw tsaka yung kulay green magkadikit, panigurado putol talaga yung fuse. Tsaka walang display sa dashboard kasi yung fuse nga yung dahilan kung bakit walang display yung dashboard kasi nakadetect yung fuse na kakaroon ng grounded yung wirings. Tapos kung di nyo naman mahanap yung dito sa side na to, mag-proceed pa rin kayo. Kailangan mahanap nyo yung grounded na parte ng wiring kasi lubang delikado pag hahayaan mo lang. Kasi kahit grounded tong
klaseng ganitong motor ay umaandar pa rin siya. Ayun, ibalik ko na yung socket. Idiin mo para di siya maglulus power. Tapos ngayon naman, lalagyan ko ulit ngayon siya ng hibla ng wire. Ganun pa rin, ipitin pa rin natin dito sa clip ng fuse. Yung hibla ng wire na to, pag maputol pa rin to, hahanapin ko pa rin kung saan yung nanggaling yung ground ng mga wiring. Yan, balik ko lang sa lagayan niya. Yan. Tapos iyon ko ulit yung susian. Pag gumana, okay yung pagtitrace natin, yung gawa natin, ayun, gumana. Meron na siyang ilaw. Dapat ganito. Dapat kahit hindi nakaandar, dapat umiilaw yung headlight, signal light, saka yung sa dashboard. Pati sa busina, dapat mayroong busina. Kasi battery operated na kasi siya. Oh. Dapat meron talaga siyang busina. Pag naka-on yung susi, pati headlight, dapat meron. So ngayon pa, pinaandar ko na. Pinaandar ko yung motor. Yan. Buti na lang nakita ko agad yung problema, kasi kung hindi, baklas talaga lahat to. Itong dito sa harapan ng motor, yung mga flarings niya. Pati high, gumagana na rin. Hanggang dito na lang, Paps. Salamat sa panonood. See you next time na lang.